Magandang umaga mga bata! Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Kumusta naman kayo? Mabuti naman at okay lang ang lahat. Upang mas maging masaya ang ating araw ngayon, tayo ay kakanta. Alam niyo ba ang kantang Ang Aking Pamilya? Hindi niyo alam kung sa ganun ay si teacher muna ang kakanta at ang gagawin niyo lang ay makinig ng mabuti. Maliwanag ba? Okay. Ganito lamang yan sa pagkanta mga bata. Tuloy po kayo sa aming bahay. Narito si nanay at tatay. Sila ang aking mga magulang. Lagi ko silang iginagalang. Tuloy po kayo sa aming hardin. Narito si ate, si kuya rin. Lagi kaming nagbibigayan. Sa gawaing bahay ay nagtutulungan. Ama, ina, ate, kuya, at ako ang munting bunso. Ito ang aking pamilya, mahal ko ng buong puso. Naunawaan ba ang kanta mga bata? Okay, kung sa ganun ay, tayo ay kakanta ng sabay-sabay. Okay. Tuloy po kayo sa aming bahay. Narito si nanay at tatay. Sila ang aking mga magulang. Lagi ko silang iginagalang. Tuloy po kayo sa aming hardin. Narito si ate, si kuya rin. Lagi kaming nagbibigayan. Sa gawain ay nagtutulungan. Ama, ina, ate, kuya, at ako ang munting bunso. Sila ang aking pamilya, mahal ko ng buong puso. Magaling! Okay, bago magsiupo, pakipulot muna ng mga basura na nasa ilalim at pakihanay ng iyong upuan ng maayos. Maayos na ba ang lahat? Okay, kung sa ganun ay maaari na kayo umupo. Okay. Maayos na ba ang lahat? Okay. So, bago tayo magsimula, meron muna akong ipapakitang larawan sa inyo. Handa na ba ang lahat? Okay. Wow! Ngayon mga bata, ano ang nakikita nyo sa larawan? Yes, Gia? Tama! Ang nasa larawan ay mayroong isang buong pamilya na nagsama-sama. Okay, nandito si Lola, Lolo, Nanay, Tatay, Kuya, Ate at si Bunso. Okay. Sino nga ulit ang nasa larawan? Yes, Kyle? Tama! Ngayon mga bata, bukod kay Lolo, Lola, Nanay, Tatay, Kuya, Ate at Bunso, ano pa ang nakikita natin sa larawan? Tama! Ang nakikita pa natin dito sa larawan ay upuan at saka laruan. Ibig sabihin,
Ang nasa larawan ay sina lola, lolo, nanay, tatay, kuya, bunso, ate, at meron din ditong laruan at saka upuan. Okay, ngayon mga bata, ano naman ang tawag natin sa mga ito? Yes, Leonora? Tama! Ang mga ito ay mga pangalan. Ngayon, ang tanong mga bata, alam niyo ba na ang mga pangalan na ating nabanggit kanina ay may iba't ibang kategorya ng kasarian? Hindi niyo alam. At dahil hindi niyo alam, makinig ng mabuti ni teacher dahil sa umagang ito, ang tatalakayin natin ay napatungkol sa kasarian ng pangalan. Pakibasa sa lahat. Pero bago tayo magpatuloy, babasahin muna ni teacher ang ating mga layunin. Okay? Ang gagawin niyo lang ay makinig. Dahil sa umagang ito, kayong mga bata ay inaasahang natutukoy ang mga kasarian ng pangalan. Nauuri ang mga pangalan ayon sa kasarian na kinabibilangan nito. At nabibigyang halaga ang pagbibigay pamitagan sa nakatatandang kapatid o kasapi ng pamilya. Naunawaan ba ang ating mga layunin, mga bata? Okay, mabuti naman kung sa ganun. Alright. Ngayon mga bata, meron tayo dito 4 na kasarian ng pangalan. Una ay ang, saglit lang, so, una ay ang pambabae, pangalawa ay panlalaki, pangatlo naman ay ditiya, at ang pang-apat naman ay walang kasarian. Ngayon mga bata, pag-uusapan muna natin ang pambabae. Teacher, ano kaya ang pambabae? Alright. Ang pambabae, ito ay tumutukoy sa ngalan ng pambabae. Okay, mga bata. Ang pambabae raw ay tumutukoy sa ngalan ng pambabae. So, ating babalikan ang mga pangalan na ating nabanggit kanina. Ang mga ito, alright, kukunin lang ni teacher sina lola, nanay, at saka si ate. At dadagdagan pa yan ni teacher upang lubos nating maunawaan ang pambabae. Kagaya na lamang sa pangalan na Cathy. At sa inahin. Ayan mga bata, ang salitang lola, nanay, ate, tati, inahin ay kabilang sa pambabae kasi nga tumutukoy ito sa ngalan ng pambabae. Alright. So, ang salitang Cathy class, ito ay pangalan ng tao na pambabae. At ang inahin naman ay pangalan ng isang hayop na pambabae. Okay. So, dito naman tayo sa panlalaki. Ano nga ba ang panlalaki? Ito ay tumutukoy sa ngalan ng panlalaki. At kukunin ulit ni teacher dito sa mga pangalan na ating nabanggit kanina. Kukunin lang ni teacher si Lolo,
si tatay, at si kuya. Okay. Dadagdagan pa yan ni teacher upang lubos natin maunawaan ang panlalaki. Kagaya na lamang kay Carlo at Tandang. Okay. Ang Carlo, ito ay pangalan ng isang tao na panlalaki. At ang Tandang naman ay pangalan ng isang hayop na panlalaki rin. Kaya, ang mga salitang ito, mga bata, ay kabilang dito sa panlalaki. Kasi nga, tumutukoy ito sa ngalan ng panlalaki. Ayan. Tayo naman ay dumako sa ating pangatlo. Ang di tiyak. Alright. Okay. So, ang di tiyak, ito ay maaaring tumutukoy sa ngalang pambabae o panlalaki. Kagaya na lamang sa kukunin natin ulit dito mga bata. Kagaya na lamang ng bunso. Teacher, nag-iisa lamang si Bunso. Huwag tayong mag-alala dahil dadagdagan pa yan ni teacher upang lubos nating maunawaan ang di tiyak na kasarian. Kagaya na lamang sa salitang kapatid. Manok. Okay. So mga bata, ang salitang bunso, kapatid at manok ay kabilang sa di tiyak na kasarian dahil hindi natin alam o hindi natin matiyak kung ang mga salitang ito ay babae ba o lalaki. Kaya tinatawag ito di tiyak na kasarian. Maliwanag ba mga bata? Okay. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pang-apat. Ang walang kasarian. Ito ay tumutukoy sa mga pangalan na walang buhay at walang kasarian. At kukuha ulit si teacher dito. Kagaya na lamang ng laruan at saka upuan. At dadagdagan pa yan ni teacher. Cellphone. Okay. Mga bata, ang salitang laruan, upuan at cellphone ay kabilang sa walang kasarian. Kasi nga, tumutukoy ito sa walang buhay. Kaya maaari ang tinutukoy dito ay mga bagay. Naiintindihan ba mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, para mas malaman ni teacher kung lubos niyo bang naunawaan ang ating tinalakay ngayong umaga, ngayon ay kayo ay magbibigay sa akin ng mga halimbawa. Naiintindihan ba? Okay. Ano nga ulit ang pambabae? Yes, Jamaica? Tama! Ang pambabae ay tumutukoy sa ngalan ng pambabae. Sino nga dito ang makapagbibigay ng halimbawa? Yes, George? Tama! Sa pangalang Kayla. Okay, kasi nga ito ay pangalang pambabae. Tama. Dito naman sa panlalaki, sino ang makapagbibigay sa akin ng halimbawa? Yes? Tama, John! Ayan, kasi nga ito ay pangalan ng panlalaki. Ngayon naman, dito tayo sa di tiyak. Ano nga ulit ang di tiyak? Yes? Ria? Tama! Ang di tiyak ay
tumutukoy sa pambabae o lalaki. So, sino dito ang makapagbibigay ng halimbawa? Yes, Leonora? Tama, kapitbahay. Kasi ang kapitbahay, siya ay maaaring babae o lalaki. Ayan, dito naman tayo sa walang kasarian. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa? Yes, Layla. Tama. Flower vase. Alright. Ngayon mga bata, magtatanong si teacher ulit ha? Okay. Ngayon, ano naman ang kaibahan ng pambabae o panlalaki? Yes? Ponce? Tama! Ang pambabae ay tumutukoy sa ngalan ng pambabae at ang panlalaki naman ay tumutukoy sa ngalan ng panlalaki. Ngayon, ano naman ang kaibahan ng titiyak at walang kasarian? Tama! Ang titiyak ay tumutukoy sa babae o panlalaki at walang kasarian naman ay tumutukoy sa walang buhay. Magaling! Bigyan nyo nga yung mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Ngayon mga bata, sino dito ang mayroong bunso? Si Rhea daw ay mayroong bunso. Ngayon, Rhea, ano naman ang tawag sa bunsong sayo? Mabuti naman at tinatawag kanyang ate. Ngayon, Rhea, paano mo naman ipinapakita ang pagmamahal mo sa iyong bunso? Mabuti sa pamamagitan sa pagpapakain sa kanya at sa pagbibihis. Ganon din ba kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, sino naman ang bunsong kapatid dito? Yes, si Liza daw ay isang bunsong kapatid. Okay, Liza, ano naman ang tawag mo sa mga mas nakakatanda pa sa'yo? Mabuti naman at tinatawag mo silang ate at kuya. Ngayon, Liza, bakit naman natin sila tinatawag na ate at kuya? Mabuti, dahil sila ang mas nakatatanda at bilang pagpapakita din ng pagre-respeto. Okay, mabuti naman kung ganun. Ganun din ba kayo mga bata? Alright, mabuti naman kung ganun. Okay, ngayon ay nakita ng teacher na naunawaan nyo nga talaga ang ating tinalakay ngayong umaga. Kung sa ganun ay meron tayong pangkatang gawain. Okay, ang tawag sa gawain ninyo ngayong umaga ay saan ako itinadhana. Ano nga ulit iyon? Okay. So, papangkatin ko kayo sa 2 grupo. Dito ang unang grupo at dito naman ang pangalawang grupo. Okay. Babasahin muna ng teacher ang ating pamantayan sa pagkuha ng inyong puntos. Wastong pagkakalagay ng mga pangalan ayon sa kasarian, meron kayo 5 puntos. Maayos at malinis ang pagkagawa ng gawain 5 puntos. Nagtulungan ang grupo sa paggawa ng gawain, meron kayong 5 puntos. Natapos ang gawain sa tamang oras, meron din kayong 5 puntos. At ang kabuuang puntos nito ay 20 puntos. Naunawaan ba ang ating pamantayan? Mabuti naman kung ganon. Okay, ngayon ay bibigyan ko na kayo sa inyong mga kartulina. Okay, ito ang para sa unang grupo. At ito naman ang para sa ikalawang grupo. Okay, ngayon ay sabay-sabay basahin ang panuto. Naunawaan ba ang ating panuto, mga bata? Okay. Handa na ba ang lahat? Okay. Pwede nyo na ang simulan ang inyong gawain.
Kung ganun ay, atin na iwawasto ang inyong nagawa. Sa unang grupo, ang pambabae nila ay nandito si Ina, Tia, at Jane. Tama! Sa panlalaki naman, Tatay, Ronald, Tio. Tama! Sa Tia, Guro, Bunso, Kaibigan. Tama rin! Sa walang kasarian naman, Papel, Gunting, Lapis. Tama din! Dito naman tayo sa pangalawang grupo. Sa pambabae, Carla, Dalaga, Doktora. Tama! Dito naman sa panlalaki, Pare, Alfred, Doktor. Tama rin! Dito naman tayo sa Tiya, Magulang, Estudyante, Kapatid. Tama din! Sa walang kasarian naman, Tsinelas, Crayola, Kwaderno. Tama! Magaling mga bata! Lahat kayo ay nakakuha sa kabuang puntos. Kung sa ganun ay, bigyan nyo ang inyong mga sarili na barangay clap! Yay! Okay, ngayon ay para naman sa inyong takdang aralin. Okay. Babasahin ni teacher ang ating panuto. Okay. Tukuyin ang kasarian ng bawat pangalan. Isulat ang PL kung ito ay panlalaki. PB naman kung ito ay pambabae. DP naman kung ito ay DPA. At WK if ito naman ay walang kasarian. Naunawaan ba ang ating panuto sa ating takdang aralin? Mabuti naman kung sa ganon. Ngayon ay kunin ang inyong mga kwaderno upang kopyahin ito. Tapos na ba ang lahat? Okay. Ngayon ay tayo ay magsitayo para sa ating panalangin. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At yun lang lahat mga bata. Paalam. Okay.